Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ami from Japan. Kabayan Leo. This reading is for you. Ba't nandito to? Kasama ka dyan. Ngayon, tingnan natin. Alam niyo naman na palagi natin itong ginagawa. Hindi ko na lang i-explain. Pero tingnan natin sa mga single na ghosts, sa may mga partners, sa may mga third party. Tingnan natin ang iyong dapat malaman this month of May. Nararamdaman, intention, behavior, or action, yung nararamdaman mo, yung new coming, o ano mga dapat na awareness. Tingnan muna natin ang message of Oracle Deck Leo. Pwedeng ang ating reading is vice versa, no? Leo, message of love. Ayun. Kaya tayo ng dalawa. Diyan. Leo. Uy, there's a secret. Okay? May mga secret, no? Maaaring ikaw or siya is nagkakaroon ng mga secret na hindi sinasabi. Pwedeng may mga pagsisinungaling na pwedeng maganap o mangyari by this month when it comes to a relationship or sa iyo o sa kanya na doon sa point na o may mga talagang baka sinungaling lang din talaga ang isa sa inyo, no? And there's a habit situation. No, kumbaga nandun yung point na kahit sabihan mo yung tao or ikaw ito sa kanya, hindi niya mangako man siya, babalik at babalik siya doon sa sitwasyon na yun. Hindi magsalita man siya kasi iba yung salita sa actions, 'di ba? Nandun yung point na magagawa at magagawa niya pa rin yung nangyari o yung ginawa niya. No, kumbaga habit na niya yon, mahihirapan siya na baguhin yung sarili niya, no? Or maybe ikaw, ganun. Ay, ano ba yan, ate? Ano ba yan, ate? Tingnan natin ang iyong love oracle pa rin. Para po kay Leo. Kung ano man yung mga habit o bad habit na meron, ang bawat isa sa inyo is nahandoon pa rin. Ay, ano ba yan, ate? O, di ba may secret? O, may taong may secret love sa'yo, Leo. Oh! Someone's admiring you, nagkakaroon ng attraction, at yung alam mo yung parang kinakabakabahan siya pagkausap kay niya, nagkakaroon ng mga butterfly situation kapag, ano yun? Kapag magte-text ka or magkakausap kayo or nakikita ka niya, nagkakaroon siya ng butterfly feelings, no? Pagdating sa iyo. May suitor ka, ha? Yan, mga ano yan. Sa mga single dyan. Handa na ba kayo? Sabi ganun eh, no? Nakinilig ako. Sabi, bakit kinilig? Ano ba yan, ate? Kinilig ako. Ayan na. O, di ba? Merong mga romantic feeling. This month, yun, pwede may tao na magbabadya eh, or magpaparamdam, o palagi siya nagpaparamdam sa'yo, ganyan, nando sa point na yun. Yan, baka may mga situation na hindi mo napapansin, na meron na pala siyang nararamdaman sa'yo, or ikaw ito, yan. Feelings in love, affection, happiness, and emotion. Yan. Ando yung situation na this month of May is maybe nahando yung point na may mararamdaman mo siya. No? Mararamdaman mo itong tao na to na meron siyang romantic feelings pagdating sa iyo. Ayun na nga po. And syempre sa iba naman sa inyo is nando yung point na yung mga toxic relationship tulad ng sabi ko sa inyo, di ba? Kung may mga bad habit, ang bawat isa nando yung point na yun. Pero mag-ingat ka pa rin when it comes sa pakikipag-connection sa ibang tao bago man niya o luma, no? Nando yung point, may mga toxic relationship. Also, magkakaroon ng mga misunderstanding situation. Baka may karoon ng hindi pagkakaunawaan, pag-aaway. Hindi lang siya when it comes to a relationship, when it comes sa love, no? Pwede rin sa mga tao na nasa paligid mo dahil hindi kayo magkakaintindihan or hindi kanya maiintindihan. Kaya you need to be very careful na lang din sa nakikita ko dito. Magkakaroon ng mga multiple choices o magkakaroon ng option at may mga indecisiveness situation na pwedeng maganap o mangyari sa iba sa inyo, no? Yun, ingat na lang din kayo. Meron tayong heart hidden. Tingnan natin yung hidden. Para kay Leo po. Ito tayong dalawa.
Distance, may mga separation, space, and blockage. Sabi sa iba, when it comes sa iba, is nagkakaroon or magkakaroon ng mga blockage pagdating sa relationship. Pwedeng nandun yung point na nahatak yung isa sa nakaraan or nandun yung point na total, di ba, yung habit, bad habit, o kaya may magba-blockage sa inyong relationship. Ganyan, may mga tutol, may mga ayaw, ganyan. Or sa iba dito is magkakaroon muna. Baka ano rin kayo, a long distance relationship or sa iba is magkakaroon muna ng space for a while, no? Nandun yung point na yun. Pero kung if ever na gano'n, is nandun na pa rin naman na may isip at may isip ka pa rin naman niya, no? Ako nakita ito. And heart fog. Ay, oo nga. Mixed signal, blockage emotion, and a mess up. Nando yung point na may mga pagkakamali or may mga hindi pagkakaunawan siguro. It's more on hindi pagkakaunawan kasi ito, no? May mga unclear situation na pwedeng maganap by this May. Baka hindi talaga kayo magka-same page. May mga parte na hindi kayo mag-same page. And the depth, nandun yung awareness and importance value na mararamdaman mo sa tao. Pwedeng sa bagong tao or sa tao na nababawi siya sa'yo. Pwedeng nandun sa point na yun, no? Kung kayo mas nakahiwalay, is handun pa rin naman yung feelings na ito sa nakita ko dito. Pilit niyang ginagawa or pilit niyang gustong itama yung sarili niya pero babalik at babalik kasi sa nakagawian. Kumbaga nahandoon sa point na yun yun ang nakikita ko dito. Nagkaroon ng mga mess up situation talaga, no? Medyo, ang nakikita ko kasi dito is, mas maging aware ka na lang. Baka may mga time kasi na hindi talaga kayo magkaunawaan, baka maling akala, mga ganyan. Kaya be calm na lang din by this May, no, sa nakikita ko sa iba sa inyo. Para hindi rin masyadong lumaki yung situation. Tingnan natin anong nararamdaman mo kay Leo. Vice versa tayo, nararamdaman mo kay Leo. Nararamdaman mo kay Leo. Puro cups Okay, nararamdaman niya sa'yo. This month, nararamdaman niya sa'yo. Nandun yung point na parang they feel o mafe-feel niya o nafe-feel niya nitong tao na to na parang minsan malamig ka, minsan siguro hindi mo siya inaayunan o kaya naman andun yung point na hindi mo siya naiintindihan. Kumbaga siguro nandun yung point na meron siyang gustong ipahayag o meron siyang gustong sabihin maybe sa'yo, no, na hindi mo maunawaan. Pwedeng nahandoon sa point na yun, nararamdaman niya na you're a little bit cold or mga ganun sitwasyon, understanding, no? Medyo nararamdaman niya sa'yo dito is, syempre, sa iba naman sa inyo, ayaw kanyang mawala. Totally, pagdating sa situation na to. Ayaw kanyang mawala, ayaw niyang i-let go ka, kumbaga na doon sa point na yun, no, sa iba. And then, handun din yung point na may mga, sa iba kasi sa inyo, na feel niya, nararamdaman niya sa'yo na nagkaroon siya ng mga bad decision when it comes in this connection. Siguro naging padalos-dalos itong taon na to. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon na naging padalos-dalos yung taon na to. Kaya nandun sa point na naguguluhan siya kasi nangyari yon kasi nagkaroon siya ng maling desisyon pagdating sa'yo. Pero ang nararamdaman niya talaga sa'yo is, handun pa rin yung love or handun yung connection. They want to open up or gusto niya ng open communication sa'yo, gusto niya ng union, or handun yung point of gusto niya ano ba to? Kasi ang nakita ko sa'yo, they learn, no? She or he learn from the connection sa nakita ko to. Kaya nararamdaman niya, gusto niya pa rin na you are the choices pa rin, na gusto niya talaga ng getting together sa iyo. Or nahandun yung point sa iba naman sa inyo is gusto niya talaga ibigay yung better na para sa iyo. Yun ang nakikita ko sa kanya dito, no? Mag-single ka man, double, triple, mga ganyan sitwasyon na ipasok niya yung sarili niyo. Yun, nararamdaman niya, siguro
may mga times na hindi kayo nagkakaunawaan talaga. Medyo magulo yung situation kasi nung iba dito sa nakikita ko dito, no? Yan magulo. O yung isa sa inyo naguguluhan sa mga bagay-bagay. Kaya by this month, medyo ang nakikita ko sa inyo is mas maganda na magkaroon kayo ng more on connection itong tao na to. Kasi baka mamaya hindi mo nakikita o alam na may gusto siya sabihin o may gusto siya ipahawatig, 'di ba? Hindi niya lang masabi sa iyo, mga ganung sitwasyon. Ako nakikita dito. Tingnan natin ang intensyon niya sa iyo. Ang intensyon niya sa iyo, okay. Okay, when it comes sa intensyon niya sa'yo, intensyon niya sa'yo this May or maybe ngayon or this May, ang nakikita ko kasi sa'yo, sa kanya dito is, andun yung point na nagkakaroon ito ng pag-iisip para ayusin yung mga bagay-bagay o sitwasyon, no? Parang nandun sa point, may mga bagay kayong ayusin o may mga bagay siyang gusto niyang ayusin pagdating sa connection na ito, pwedeng nandun sa point na yon o nandoon yung point na intention niya is syempre handun yung union, togetherness, or magkaroon ng pag-uusap sa iba. Yun ang nakikita ko. Pwede rin na doon sa point intention niya is to resolve the problem or to resolve yung mga bagay na hindi na resolbahan when it comes in this connection. Yun ang nakikita ko dito sa iba, sa inyo. Intention niya syempre, kasi dito parang iba dito is friend, something. Yung iba ganun na. Ang nakikita ko rin dito sa connection na ito is gusto niya equal ng equal situation or equal na ano yun? Relationship. Nandun sa point na yun. Maybe ikaw ito or siya, nandun yung point na yun. No? Ako nakikita dito. Kung nagkaroon man ng hindi maganda in the past, gusto niya na magkaroon ng give and take relationship, kumbaga, nahandoon sa point na iyon. Na medyo, intention niya kasi medyo worried ata siya sa'yo, sa iba sa inyo, no? Nagkakaroon ng pagwo-worried or nahandon yung point na sa iba naman, may mga, siguro may mga situation na nahatak pa rin siya ng nakaraan. Kung kayo sa kahiwalay nito, ganun din, nahahatak siya ng nakaraan. Intention niya is to talk to you para magkaroon kayo to fix yung connection na handun sa point. Yun ang intention niya na nakikita ko dito. Gusto niyang maayos ang connection na ito. O so kung may mga third party, ganun din, syempre, pagsasaayos or maging okay yung lahat pagdating sa connection. Tingnan natin ang behavior and action niya sa'yo. Behavior and action ng tao na to sa'yo. Ay. Okay, behavior and action niya sa'yo. This month, ang nakikita ko sa kanya, marami siyang gustong sabihin sa'yo or may mga bagay siya na gustong sabihin sa'yo. Yan. Kaso nahando yung point na either hindi mo siya pinapakinggan o hindi mo siya pakikinggan or pakikinggan mo lang yung nasa isip mo, pwedeng nahando kasi sa point na yon. Or sa iba naman is may mga gusto siyang sabihin sa'yo, pwedeng ini-ignore mo siya or nire-reject mo lang siya or pwedeng ayaw mo lang siyang kausap, pwedeng nando sa point na yon. Behavior niya sa'yo yon, to talk to you. Kumbaga nahando yung paghihintay ng tamang panahon, tamang pagkakataon, tamang oras, mga ganyan, para masabi niya yung totoong nararamdaman niya o yung mga gusto niya sabihin sa'yo. No, kumbaga tumatiming itong tao na ito, no, sa nakikita ko dito. And then, nahadon din yung point na nagkakaroon siya ng pagsusuma sa mga nagaganap o nangyayari o yung mga sinusuma niya, yung mga pwede niyang sabihin sa'yo. No, kumbaga, sa iba, magiging pili yung magiging maingat o magiging pili yung sasabihin niya sa'yo. Yun na nakikita ko dito ha. Siguro para lang hindi ka ma-disappoint, mga ganyan, or para lang na
na medyo may pagpipigil ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko pagdating. Siguro by this May, may mga ganong sitwasyon na pwedeng maganap o mangyari sa connection o sa relasyon na ito. Yun ang nakikita ko dito, ha? Yeah, may mga bagay na magkakaroon sa inyo by this May na either ikaw to or siya kasi mag-a-analyze siya sa situation Parang i-evaluate niya yung bawat salita, bawat action, bawat decision o yung thinking, no? Na hando yung pag-i-evaluate ng situation. Magkakaroon ng mga ganong sitwasyon. Sa reconnection na ito. Yun ang action niya sa iyo. Pero gusto kanya kausapin. Nag-aano lang siya na, nagkakaroon lang kasi siya na kaba or takot, maybe sa iba, kung ano dapat niyang sabihin, kung LDR ka, iti-text ka ba niya, tatawagan ka ba niya, dapat ba, hindi ba dapat, may mga ganon doubt situation kasi ako na nakikita sa kanya. No? Pwede yung iba sa inyo, nagkaroon na kayo nag-ignoring or rejecting or baka nag-iignora na kayo o nireject na kayo sa isa't isa. Pwede natin. Pero ang nakikita ko pa rin kasi dito is gusto pa rin, yung action, gusto ka pa rin niya or gusto pa rin talaga niya ng connection together, no? Nahandun yung point na yun. Kasi hindi ko pa nakikita yung pagkakating nito. Sa iba, kung yung magkakarelasyon o may third party, yung tulad ng mga sinabi ko kanina, ipasok nyo na lang yun. Ano naman ang nararamdaman mo sa kanya? Rio. The Nine of Cups. Nararamdaman ni Leo. Uy. Ayun, no? Sabay ganun, may pupo doon, no? Yun. Okay, nararamdaman mo sa kanya this month. Mararamdaman mo sa kanya this month. Talaga ba? Mararamdaman mo sa kanya this month parang hindi ka makikinig. Or parang nandun yung point na may mga gusto ka rin sabihin sa kanya, hindi mo masasabi. O kaya ayaw mo lang siyang kausap, siguro may mga ganong sitwasyon, yun, nararamdaman mo sa kanya ganon. Pero, para kasi mas more ka mag-focus when it comes to yourself, mag-focus ka to achieve something into your life, pwedeng nahandun yung point na baka this month is may mga gusto ka talagang sabihin, hindi mo siya i-direct when it comes to sa point na yun, baka ikaw na lang ang gagawa, ikaw na lang yung mag-action, maybe nahandun sa point na yun, or sa iba naman sa inyo is magiging feeling mo sa kanya by this May is siguro magkakaroon lang ng mga misinformation when it comes in this connection or pwedeng mas magiging more on quiet ka this time. Yan ang nakikita ko dito sa nararamdaman mo sa kanya by this May. Ano ba yan, ate? Yan ang nakikita ko sa iyo dito. Yun. Sa iba sa inyo, syempre, handun yung point na mas gano'n kasi nararamdaman mo, nakikita ko eh. May mga, baka, maging aware ka rin dito ha. Maging aware ka rin sa kanya. Both of you maging aware kayo kasi tulad 'di ba sabi ko dito, yung intention niya sa iyo, may mga gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi tapos pareho pala kayo, 'di ba? Kaya mas maganda talaga yung mag-usap kayo kasi magkaroon ba ng kahit na nasasabi mo na nag-open naman kayo sa isa't isa, meron pa rin ako nakikita na parang hindi nasasabi. No, or yung mga, kasi siguro baka hindi sinasabi kasi baka hindi mo maintindihan. O kaya siya sa'yo, di ba? Nandun yung point na magkakaroon kasi nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa relationship na to, no? Yun na nakikita ko dito. Baka magkakaroon talaga ng mga misunderstanding. Kaya medyo maging aware na lang kayo sa isa't isa. Yun. No, para hindi rin masyadong lumala. Ako nakikita sa iyo. Sa inyo. Tingnan natin sa mga new coming relationship. May darating po ba na bago kay Leo? Sa mga single to ha, baka wag naman kayo maghanap na kung meron na kayo. Sabay ganun no? May darating po bang bago? Yes! Yes na yes! OMG!
Yes na yes. Sabay ganun eh, no? Yes, kasi Leo, you're shining, no? Nandun yung point na yon. At maaring this time, yung tao na na gusto mo talaga is eto na yon. Eto na yon. Handa ka na ba? Sabay ganun eh, no? Eto na yon ang hinahanap mo, no? Sa nakikita ko sa iyo. Tama, oh, ikaw yan. Hmm. Ay, ano ba yan, ate? Eto na nga. Eto na nga yun eh, no? Okay, yes, sa mga single dyan, may darating po sa inyo, maybe this person is yung tao na better, no? Yung tao na talaga magbibigay sa iyo to shine up. Ang nakikita ko dito, this sa new beginning, andun yung point na ikaw yung pupukusan niya, sa'yo siya magtututok, mabait ito sa nakikita ko, no? Mabait siya sa nakikita ko dito, andun yung point din na parang hoping parang magne-negative thinking ka kasi sa kanya sa nakita ko dito. Parang handa yung point na, oh really? Parang talaga ba? Siya ba talaga? Pero ang nakikita ko dito is siya yung the right person na makapagbibigay sa'yo o makapag-aangat muli sa'yo. Kumbaga, you will be happy dito sa tao na to sa nakikita ko sa'yo dito. You will be shine. Kasi attractive ka naman talaga, no? Yun, tsaka nakikita niya ikaw yung shining mo, yung saya mo, yung smile mo, yung aura mo, yung energy mo. Kasi ikaw yan lahat. Ikaw yan, oh. Yun ang nakikita ko dito. Kaya kung naghihintay kayo, yes, may darating na tao na para sa iyo talaga. Maaaring itong tao na to talaga, yung pinakahihintay mo talaga. Talaga magbibigay talaga siya ng effort sa iyo, sa nakikita ko dito, as ibibigay niya talaga. Mararamdaman mo yung ano niya, yung effort nitong tao na to. Mararamdaman mo yung fire energy niya na porsigido siya, no, dun sa connection na ito sa nakikita ko dito sa iyo. Maaaring iba sa inyo is LDR kayo o kaya is pakikilala mo siya or kilala mo na siya maybe sa iba, no? Yun, siya yung magbibigay sa iyo ng happiness or lahat. Kumbaga, nahandoon sa point na yun. Talaga po, universe. Sabay ganun eh, no? Siya na ba? At tingnan mo, di ba? Kasi eto, oh, di ba, may admirer ka, suitors, o romantic feelings, attraction, butterflies, o kaba-kaba pa yan, ha? San ka? Eh, ano po yung dapat maging aware ni Leo po sa relationship? Anong dapat na maging aware si Leo sa relationship? Okay. Ang dapat mo ka daw maging aware sa iyong relationship, bago ka man o luma or nakakonect ka man, ganyan. Dalawa justice mo. Okay. Ang dapat mong maging aware sa relationship is ang nakikita ko dito. Syempre, yung point na hindi mo alam, kumbaga, maging pabigla-bigla, yung hindi mo alam kung ano ba talaga yung totoo, ano ba talaga, mga ganong sitwasyon. Kung may mga nangyari in the past ay hindi good, siguro matuto ka, ganyan. May mga bagay din na kailangan mong i-accept yung lesson from the past situation, maging aware ka na lang din sa mga tao na nasa paligid mo. Ganyan. Ang nakikita ko sa'yo. Kasi pwede rin na doon sa point na may mga magbubuyo sa'yo, di ba? Tapos, makikinig ka doon, di ba? Iwasan mo yon. Kailangan, this is your decision eh. Decision mo to. Hindi pwede na dahil sabi nito, sabi noon, sabi niyaan. Hindi pwede yon. Ikaw ang huli magdidesisyon nito. Wala sa iba dito. Kaya, gamitin mo daw yung utak mo or gamitin mo talaga yung awareness mo talaga pagdating dito sa connection na to or sa relationship. Kumbaga, no? Hindi lang dahil sa chismis, hindi lang dahil sa sabi ng iba, ganyan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Kumbaga, enjoyin mo lang din naman yung life mo. Kumbaga, na doon sa point na yun. Kung may mga bagay na talaga
na nag-iisip ka ng negative, what if, ganito, ganyan, ganun. No. Mag-try ka, 'di ba? Try mo, 'di ba? Kung ano man mangyari doon, it's for learning, 'di ba? Nando'n lang yung point na 'yon. Basta maging aware ka lang talaga. Yan. Tsaka yung hindi mo pag-iisipang maigi, na sa nakita ko dito. Magkaroon ka lang din ng acceptance sa mga bagay-bagay. Halimbawa, kung ganito talaga siya, ganyan talaga siya, you need to accept. Kumbaga, kasi nobody's perfect naman talaga, 'di ba? Pagdating sa relationship. 'Yun, ang kailangan lang siguro do'n is malay mo, 'di ba, is developing, 'di ba? Magkaroon ng developing baka dahil sa'yo, 'di ba, magkaroon ng more on improvement, 'di ba? Mga gano'ng sitwasyon. Kasi tayo din naman yung magiging teacher ng bawat isa. 'Yun. Arigato namaste, God bless.